kinasuhan din po siya ng administrative case that is separate po doon sa criminal case na hinaharap po niya sa prosecutor's office po. Nahaharap ngayon hindi lamang sa kontrobersya, kundi maging sa mga kaso ang isang police colonel. Base sa dokumentong nakuha ng UNTV, kinunan umano ng video ng police officer ang maseselang tagpo nila ng babaeng naging karelasyon niya ng ilang taon. Base sa salaysay ng biktima, nagkakilala sila sa Facebook. Mayroon aniya siyang business at nagpagawa ito ng nameplate. Hindi nagtagal, naging kapalagay ang loob niya ang opisyal dahil sa mga pahayag nito tungkol sa Diyos. Kaya naman, nai-open niya ang problema niya tungkol sa kanyang asawa. Pinapayuhan din umano siya nito kaya't akala niya ay mabait ang opisyal. Nagkita sila nang ibigay niya ang in-order na nameplate. Subalit nasundan pa ito at sa halip na sa restaurant sila magkita ay sa hotel siya dinala. Doon na sila nagkaroon ng intimate moment na hindi niya alam na inirecord pala ng pulis. Salaysay pa ng biktima, nagsimula ang pananakot sa kanya na ikakalat ang masiselang video noong 2021 tuwing tinatangka niyang makipaghiwalay. Ilang beses din umanong nangutang ng pera sa kanya ang pulis. January ngayong taon, nang mayroong nag-message sa kanya na isang babae na nagpakilalang asawa ng pulis at pinagsalitaan siya ng masasakit. Ito din ang sinasabing nagpadala ng video sa kanyang anak na minor de edad. Maging ang screenshot mula sa pagtatagpo nila ng police officer ay ipinadala din sa kanyang asawa. Dahil sa kahihiyan at kontrobersya, naisip aniya niyang magpakamatay. Subalit napigilan siya ng kanyang anak at asawa. Sinuportahan din aniya siya ng mga ito sa pagsasampa ng reklamo laban sa pulis. Ang 52 years old na police colonel ay nahaharap ngayon sa criminal complaint sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa psychological abuse at paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Law. Ganun din ang Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Republic Act 10173 o Data Privacy Act, Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Law at Grave Coercion. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa kasong kriminal, sinampahan na rin ito ng kasong administratibo. Kasama po yon sa inireklamo po ng biktima po. But since maselan nga po yung nature po ng case, we hope you understand po na we cannot give more details. But what we can confirm is there was indeed really a case filed against that particular police officer po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na inalis na rin ang opisyal sa pwesto at inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit o naka-floating status. Ang PNP po mismo ang tumutulong din doon sa biktima para mapailan ng kaso. Immediately nga po nung naipagbigay alam po niya ito sa PNP authorities ay nirelieve nga po itong pulis na ito pending investigation. Base sa impormasyon na nakuha ng UNTV, hindi ito ang unang pagkakataon na nasampahan ng reklamo ang naturang pulis dahil sa ginagawang pang-aabuso sa mga kababaihan. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang pulis hinggil sa issue. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.